This video is mag-aayos tayo neto kasi ito tumutulo na yung gas dito, so tara ayusin na natin yan. Yun na nga guys, at tinatanggal ko na ang upuan ng aking dirt bike at saka kumuha na ako ng pantanggal ng tornilyo. Lahat nga pala po yan ay tatanggalin para makuha natin yung tangke. Yung ganito palang ayusin ay mabuting tingin, kaya yung walang mga tiyaga dyan talagang mabuburyo kayo. Tignan nyo naman, lahat yan tatanggalin, pati signal light. Yung mga wire ng signal light dapat tanggalin, at ang kukunin mo lang naman dyan yung tangke. Dami pang babaklasin. Nga po pala, hindi naman talaga ako isang mekaniko. Ako po ay sadyang may konting alam lang. At saka yung hindi ko alam, ni-YouTube ko po, nandun naman lahat ng tutorial. Kaya kung may gusto po kayong ayusin sa motor nyo, kapag di nyo pa alam, i-YouTube nyo lang po ninyo. Doon kayo manood, madami doon. At ayun na nga po, natanggalan na natin yung tangke. Yung tangking pala pong ito, meron pang laman na gas, kaya tatanggalin po natin siya. Lahat dapat ubos, walang laman, walang ititira na gasolina, para yung steel epoxy ay dumikit. Sinalin ko na nga dito guys sa bakanting Yan po, bote. yung gamit ko na Chivas gas Regal. ay red, Yan o, kung premium sino gusto po. mag-inom o. Mas maganda po daw kasing So, wala gamitin nang yung laman tong premium, tangking malinis. ito. Kaya At buksan ayun na na nga natin po, to. tatanggalin na Tara. po natin yung yun na nga guys, tatanggalin na natin yung fuel cock ng KR125, kasi dyan yung mga naglilik. Lagyan natin yan ng steel epoxy para di na mag-leak. At yun na nga, hugutin na natin yung fuel cock. Natanggal na po natin. At kung nakikita nyo, meron ako nilagay na kala ko mag-work, pero hindi pala, stick glue. Kailangan na natin Pero yun, di naman lagyan nag-work. ng epoxy steel. Yan yung tornilyo. Yan, dapat ganyan siya. Lalagyan natin dyan ng epoxy sa gilid. Yan na nga guys, bumili ako ng steel epoxy. Dapat daw equal, parehas ang paglagay para matigas. Yan na nga, mineasure ko pa. Dapat magkasing laki daw. Sabi daw nila. Nga pala, first time ko din mag-mix ng epoxy steel. Sana mag-work at sana kumapit talaga siya. Yung pagtigas nga pala ng steel epoxy ay 5 minutes pa naman. Kaya okay lang na kahit i-mix mo siya ng i-mix para talagang maganda yung pakakakapit. So yun na nga, nilalagyan ko na yung lagayan ng tornilyo para kumapit yung tornilyo dyan. Yun, nilagay ko na yung tornilyo. Ganyan lang paglagay. Tapos nilagyan ko pa sa gilid. Nilagyan ko na nga pala lahat, pati yung isang lagayan ng tornilyo nilagyan ko na din ng steel epoxy para talagang wala nang mag-leak. Ayan, kung nakikita nyo, talagang mix ko talaga yung epoxy para talagang madikit. Pasensya na nga pala po kayo sa background noise kasi may mga manok kasi kami dito. Yan, yung isang tornilyo nilagyan ko na din. Pinuno ko na po yan para talagang matibay.
aabot ng 1 year. Kung aabot. Yan, binili ko yung tornilyo para i-make sure na talagang makakapasok yung tornilyo, maibabalik sa butas. Yan, at malapit na matapos. Ayun na nga guys, nilagyan ko pa ng 2 tornilyo para hindi na matanggal yung nasa gitnang tornilyo. So, yan ipupull, nalagyan ko yun ng steel epoxy lahat para talagang sigurado hindi na siya matatanggal. So tara, gawin na. Good morning guys, gumamit nga pala ako ng grinder dito para ma-polish to. At ano, ayun na nga guys, tapos na. Pwede nang ikabit yung fuel cock. Ayan, nilalagay ko na po. Lalagay na ako ng tornilyo. Yan, ayun na nga. At dapat pala guys, hinahinay lang sa paghigpit kasi baka ma-lost thread na naman. So, tapos na po itong video na to. Hanggang dito na lang po ito. So, sana po may natutunan po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share yung video nito kasi makakatulong din po ito sa iba. So, yun na nga po guys. Okay na po siya. So, salamat po sa inyo. Bye. Hanggang dito na lang po ito.